mga resibong nakalap ngayong hapon. Walang tubig! Yan ang sumbong ng isang tiga Tondo, Maynila sa resibo. Tagtuyot daw sa kanyang tahanan kahit walang palya siyang magbayad kada buwan. Ang itinuturo niyang salarin, ang salasalabit at illegal umano ng mga koneksyon ng tubig sa kanilang lugar. Ang pag-aksyon ng resibo, mamaya na! Sinasabi ko po sa inyo yung pwedeng mangyari. Lalaking magpapagawa sana ng pustiso sa Caloocan City, laking gulat nang bigla na lang isalpak ng nagpakilalang dentista ang kamay nito sa kanyang bibig. Tsaka dinudot at kinapa-kapa ng walang gamit na surgical gloves. At wala ring suot na damit pang itaas. May bonus pa. Napansin niyang ang mga molding panukat at gawa ng mga pustiso nasa tabi ng mga kulungan ng manok at ng gigitatang lababo. Pasado kaya ang style mo sa mga otoridad? Susunod sa pag-aksyon ng resibo, Maynila at PNP. Tumambad ang mga illegal na koneksyon ng tubig. Pero ang ilan sa mga residente, inalmakan ng pagbaklas sa kanilang mga linya. Document na. Sinasabi ko po sa inyo yung pwedeng mangyari. Abangan mamaya! Pinasok na ng mga operatiba at resibo ang eskinita papunta sa home clinic ng suspect. Tol. Uy! So, tanong ko po, dentista ba siya? Para mabilis tayo. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nagbabayad naman daw ng tubig ang ilang residente sa Tondo pero napapadalas daw na mawalan ng tulo sa kanilang gripo. Ang dahilan, sandamakbak daw ang mga illegal na kumukonekta sa source ng tubig pero hindi naman nagbabayad. Makakanapan na kaya ng solusyon ang salasalabit na problema sa tubig sa kanilang lugar? Dumulog sa Resibo Action Center ang isang concerned citizen na itatago namin sa pangalang Edgar. Reklamo niya ang mga illegal umano na koneksyon ng tubig sa Tondo, aka mga jumper ng tubig. Yung mga illegal connection na doon sa amin, mga tubig na yun. Kasi nakikita talaga, nasususuhan nila yung hose o sanga-sanga na yun papunta sa mga bahay-bahay. Dagdag pa ni Edgar, anli at bottomless ang tubig para sa karamihan ng kanyang kapitbahay na nakikinabang daw sa illegal na koneksyon. Unlimited yung tubig doon. Tapon ng tapon na pag di nagagamit. Kaya bumabaha yung tubig doon. Pero pagdating daw sa bahay ni Edgar, kapatak na lamang ng tubig ang dumarating. Wala. Hindi na makakabing tinuro sa'yo na start tubig niya. Mag-iipon muna kami ng may maliit kaming drum. Tsaga lang, ipon-ipon lang. Ang mas masaklap, wala nang ang tubig. Ang taas pa raw ng kanyang water bill na kailangan bayaran mula 600 to 800 na water bill noon. Ngayon, Mga 1,000, gano'n. Tatlo. susunod! Pag-aksyon ng Maynila at resibo sa illegal umanong mga koneksyon ng tubig tila hindi naging welcome. Sinasabi ko po sa inyo yung pwedeng mangyari. Home-based clinic nagkikitata sa karumihan. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Nang matanggap ng resibo ang sumbong ni Edgar, nagsagawa ng paunang surveillance ang aming grupo sa itinuturong lugar. Pagdating sa kalyeng tinutukoy niya, natatambakan ng basura ang mga hose ng tubig. Sa patuloy pang pag-obserba ng resibo sa lugar, makikita rin ang pagtagas ng tubig mula sa isang metro at hose. Sa labas ng mga bahay na sa unang tingin ay walang metro o kontador ng tubig sa harapan, komportabling nakapaglalaba, nakakaligo, nakakahugas ng mga pinggan at nakakapaglinis ng motor ang mga residente. Wow! So blessed naman ng mga yarn! Nagbabayad ka tapos ganyan nangyayari. Diba? Makakasakit ng kalooban talaga. Dapat matigil na yun para hindi kami maghihirap sa tubig.
Para maaksyonan ang reklamo ni Edgar, nitong March 11, sinadya ng resibo ang tanggapan ng Maynilad na siyang water service concessionaire sa lugar. Nang ipakita namin ang mga resibo ng aming pagmanman, kinumpirma nilang hindi nila linya at mga tubo ang nakatiwangwang sa komunidad. In the past days, nag-leak detect na kami and nakita namin na may mga areas na po pwedeng pinanggagalingan ng leaks. May identified manholes ng drainage na tinignan natin for leaks. Sa sumunod na araw, March 12, inikutan ng mga kawani ng Maynilad ang manhole kung saan nanggagaling ang koneksyon ng kanilang tubig. Pag-angat nila sa nasira ng takip ng manhole, tumambad ang hindi na mabilang ng mga koneksyon ng tubo at hose sa ilalim nito. Pagsilip natin sa loob, may mga nakita tayong connections na illegal na nakakabit sa aming linya. Kaya naman, March 13, naganda na ang Maynilad para sa isasagawang on-site operation. Nakipag-ugnayan din sila sa Philippine National Police para sa assistance sa lugar. Nang makatanggap ng ghost signal ang Maynilad mula sa barangay, May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? tumulak na ang grupo papunta sa lugar ni Edgar kasama ang resibo. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Pagdating sa area, bumulaga sa grupo ang isang manhole na tinambakan na ng mga basura. At nang buksan, 4 na illegal na koneksyon sa kanilang main pipe ang nabisto ng Maynilad. Agad na itong sinimulang baklasin ng Maynilad. So ngayon, 6 na tubo na yung pinutol. Opo. We're expecting more pa sa ilalim. Ito main pipe nyo eh, concrete. Pagka in-expose po, makikita natin. Okay. Makikita pala namin. Yung mga kulay itim na yan, illegal connection na ho yan. Yes, sir. So yan, dire-diretso ho yung tubo papasok sa kanila. Yes. Okay. So, itong linya na to, in-expect natin 40 houses. 40 houses. Yung nakakonect. Okay. Assumption na. Tapos, yan o ilibre o meron silang binabayaran? Wala. Kung inyong makikita ko sa ating video, yung mga tubo ng illegal connection ay nasa mismong pusali. Tignan nyo naman o. Kung gaano karumi, kung gaano kadugyot. So ang kanila hong binabanggit, malaki ang posibilidad na pumasok din ito sa tubo, diretso doon sa mga bahay na gumagamit. Kapag po, mga substandard yung connection natin, maaari po kasi pumasok sa linya ng mga customer at kung dun sila kumukuha ng tubig at mainom po natin, posible po magkaroon po ng mga water airborne diseases. Yes, yung makagamit ng tubig na galing sa mga substandard connection. Ano ba balita kagawad? Lumapit sila sa barangay namin para magpaalam po sila. Kaso po, wala po yung punong barangay namin. Wala po akong jurisdiction na i-allow po lang hanggat wala po yung punong barangay. Council lang po ako eh. Isa lang po ako sa magama. Paano yung kagawad? Kaya nga po pwede naman po reschedule, sir. Kailangan naman po ng respeto sa punong barangay. Dahil wala ang punong barangay, sinubukan ko siyang tawagan para hingin ang kanyang panig. Binigay po sa atin yung numero ni Chairman Rodison Simbyong. Tatawagan po natin siya para personal na makuna ng panig dito ho sa sinasagawang operasyon ng Maynilad. I-ring. Hindi siya sumasagot. So, text ko muna para alam niya na ako po yung tumatawag. Ang mga residenteng nakikinabang sa mga illegal na koneksyon, hindi napigilang umapila ngayong mawawalan na sila ng tubig. Ano masasabi niyo? Nag-operate ang Maynilad? Pinagpuputol ho yung linya ng tubig. Kawawa naman po kami magsasamin. Sa gitna ng patuloy na pag-alis ng Maynilad sa mga pipe at tubo, tila hindi na nagugustuhan ng ilang kawani ng barangay ang nangyayari. Walang permiso. Hindi namin yun. Sir, sandali muna. Wala ka pang authority magganyan. Sana raw kinonsulta muna sa kanila ang gagawing pagtanggal sa mga linya. Bigyan mo lang po yan. Dahil dito, nagkasundo ang Maynilad at barangay officials na mag-usap muna sa barangay hall para magpalamig ng mga ulo. Nang mahimasmasan at mapaliwanagan, ipinagpatuloy na ng Maynilad ang pagtanggal sa mga illegal na koneksyon sa 2 manhole. Pasensya na po kasi sana. Nabigla lang po si Kagawad. Tama po yun eh. Ayusin po yung mga para gumanda yung daloy ng tubig katulad po ng nire-reklamo na pararami dito ng mga tamang nagbabayad. Sa panayam ng resibo sa Maynilad, lumalabas sa investigasyon nila na maraming tagas at labis nang nasira ang kanilang main connection.
may nakita tayong mga illegal connections. And definitely, outright, tatanggalin natin kasi hindi siya legal. Bukod sa perwisyong hatid nito sa mga nagbabayad naman talaga para sa tubig sa Maynilad, may dala rin daw itong panganib sa kalusugan. Pag nagkaroon ng contamination, lahat ay prone to the risk of contamination which can lead to waterborne diseases. Dagdag pa ng Maynilad, bawal na bawal sa batas ang pagkabit ng anumang koneksyon sa kanilang linya. Meron tayong batas sa water pilferage, no? Anti-illegal. No? That is RA 8041 na kung saan may karampatang penalty o parusa yung mga mahuhuling nag-illegal connection. Maraming klase ng illegality sa water pilferage. And isa na dyan is unauthorized connection to our mainline. Unang-una, may monetary penalties yan. Pangalawa, meron ding parusang maaring pagkakakulong doon sa mga nag-illegal magkabit. Pansamantalang itinigil ng Maynilad ang leak diagnosis and repair sa nasabing barangay. Kung informal settlers ito, we need to check yung status ng area to determine if we can provide individual water connections for the residents or we can offer just a public faucet or communal faucet na doon sila lahat po pwedeng kumuha ng supply. Kailangan lang nilang makipag-cooperate sa amin and mai-provide yung mga requirements needed para ma-irregular natin yung kanilang connection sa Maynila. Inabisuhan ng resibo si Edgar na malapit nang magkaroon ng sapat na daloy ng tubig sa kanyang bahay. Patuloy na makikipagtulungan ang resibo para masolusyonan ang mga hinaing at sumbong, lalong-lalo na kung ito'y may nalalabag na batas at nakapanlalamang at nakapeperwisyo na sa kapwa. Minanmanan ng mga otoridad ng isang dentista sa Caloocan City na ilang dekada na raw nag-check, nagbubulot ng ngipin at gumagawa pa ng postizo. Pero wala naman pala lisensya. Say nariyan na po ang pulisya! Isang barangay sa Caloocan City stress-free daw sa tuwing masisiraan ang ngipin ng mga residente dahil ang kanilang friendly and very approachable neighbor to the rescue para ibalik ang kanilang nawawalang ngipin, ngiti sa presyong abot kaya na. May tawad pa? Saan ka pa? Mga kabaga! Okay naman po, yan matagal na, 3 years na, matibay naman. Itong sa akin, 8 years na, matagal na tong sa akin. Mura lang to, may postiso na, may retainer pa. Ayan o, maganda. Okay naman, fit na fit. Pero si neighbor na nagpapakilalang dentista hindi pala lisensyado at ang lugar kung saan ginagawa ang bagsak presyong mga postiso at retainers sa loob lang mismo ng kanilang bahay katabi ang mga kulungan ng manok at dugyot na paligid. Doktor, meron bang piligrong pangkalusugan pwedeng idulot yan? Yung ganitong setup po para sa pasyente? Based on evidence survey, kumakalat na po yung HIV virus at HEPA virus. Okay. So, yung spread niya ay iniiwasan natin. Kaya nga, even yung mga dental mission, iniiwasan natin. Kung wala kang proper sterilization, wala kang setup, wala kang tinatawag na tamang espasyo para sa gagamutin mo, no? So, lalo-lalo na po sa ganito. Ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, mahigit 2 dekada na raw itong ginagawa ng suspect. Ito yung pinaka-worst na naikutan ko. At the same time, medyo on a large scale, 5 to 6 patients a day. Kaya para matigil na ang iligal na gawain ng lalaki, March 10, kasama ang resibo, agad na nagkasa ng isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group Kamanava at Philippine Dental Association of PDA na tumatayong complainant sa kaso. Ang play, magpapanggap bilang pasyente ang isang asset ng pulis. Pagdating sa area, dumiretso na ang asset sa bahay ng suspect para magpagawa kunwari ng pustizo. Humarap ang suspect ng walang suot na damit pang itaas. Wow naman po, sir. Very casual naman po pala ang datingan natin. Maya-maya pa, sinimula na niya ang pagsusukat sa bibig ng nagpanggap na pasyente gamit lang ang kanyang mga kamay at walang suot na kahit anong personal protective equipment o PPE. Pero wait,
mukhang hindi pa kontento si Kuya. Sumunod naman niyang dinutdot at kinalikalikot ang bibig ng asset para mas ma-achieve daw ang perfect smile nito. Naku naman! Imbes na mapangiti, baka mapangiwi ang pasyente! Ayan, nung maipasok ko yung lente, anong unan niyong masasabing hindi wasto dito ko sa nakikita ninyo? Wala ka man lang gloves, ihahawak mo uli sa susunod na pasyente, yung sakit nung una mong ginamot, pwedeng mapasa mo sa susunod na gagamot mo. Nang makumpirma na ang illegal na gawain ng suspect, May hiling ka ba, sumbong o reklamo? pinasok na ng mga operatiba at resibo ang eskinita papunta sa home clinic ng suspect. Itulog na, tumindig ka. May solusyon. Tal. Uy! Makasama tayo mag-play ng ta. Ito yung pinakasin namin sa'yo, Republic Act 9484, an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene, and dental technology in the Philippines. May karapatan kang manihimik o magsawalang kibo. Ininspeksyon din ng Philippine Dental Association ng nagsisilbing clinic kung saan ginagawa raw ni Ramon ang mga order na pustiso. Tumambad ang mga dugyot na gamit gaya ng molder, nakatabing katabi lang ng mga kulungan ng manok. Ginagamit po yan panukat sa bibig po ng pasyente. Makikita niyo po yung dumi niya. So, merong pang-ahit pa na makikita rito. Kung ipapasok yan sa bibig ng pasyente, so possible po yung kanyang infection na maidudulot po. Makikita po natin yung mga impression tray po na nakasabit lang dito. Improperly washed. Makikita mo, madumi pa po. At ang lababo kung saan hinuhugasan ang ibang mga gamit, kinapitan na ng kalawang at katabilang ng basurahan. Nyay! Nakakangilo naman po yan, Kuya Ramon! Very unhygienic po talaga. Unsanitized po talaga. Makasama ka na lang dun sa mga balahibo ng manok o ng ibon po. May pusa, may aso, may isda. Lahat na po. Siguro, nagsama-sama na po. Nabisto rin ng mga doktor kung saan binubuo ng suspect ang magsisilbing gilagid ng pustiso. Yan niya lang hinahalo po sa ibabaw ng baso o dito po sa parang maliit na platito po. Pero ang mas ikinabahala ng mga espesyalista, Yung masangsang na naamoy po natin, ginagamit naman po talaga yon sa paggawa ng ngipin. So, ang tawag po doon yung monomer. So, usually, nagiging hazardous trace siya sa gumagawa po. sa patuloy na pag-iinspeksyon sa lugar ni Ramon, nakita rin nila ang mga nakasabit na listahan ng mga pasyente ng suspect. Mukhang business is doing good para kay Ramon. Medyo maraming case si tatay. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang pasyente ni tatay. Nag-down na po. Sorry, mga ate at kuya, cancel muna ang bago ninyong killer smile dahil oras na para dalhin si Ramon sa opisina ng CIDG. Tado ka ha? Hindi niya maintindihan pag hindi niya pinakinggan. May complainant po kami dito ate. Pero sa gitna ng pag-aresto sa suspect, biglang dumating si Mrs. Papaliwanag po sa inyo, paliwanag po muna kayo. Ay, kasama namin yung mga taga ng Philippine Dental Association. Ngayon po, base sa batas ng 9484, year na hinawakan mo yung buwangan ng tao is illegal na po yun. Hindi po siya na-authorize, illegal po ang tamang word doon. Illegal yung ginagawa niya. So, tanong ko po, dentista ba siya? Para mabilis tayo. Sagot, oh, yun po. Yun po, tapos na pinusapan natin. Nasagot niya, hindi siya dentista, kaya hindi namin siya. Tapos po niya, hindi na po siya papayagan. Hindi na po talaga, ma'am. Sige na, okay na na yan. Hindi na po yan, hindi siya bibigyan ng license kahit na ganyan po. Ma'am, mag-aral po si sir ng pagiging dentista po, pwede po siguro. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag sa suspect at sa kanyang asawa, dinala na si Ramon sa presinto. Actually, what the fiscal's office is asking us is not the act of just holding them out. Trying to measure yung postiso in that very specific entrapment operation, meron talagang nangyaring ganun. Nakapanayam siya ng resibo at pag-amin niya. Natutunan niyo po ba ito? Pinag-aralan niyo? Natutunan. Saan po? Sa bayaw ko. Yung bayaw niyo po ay dentista talaga. Dagdag pa niya,
siniguro niyang swak sa bulsa ang presyo ng kanyang mga serbisyo. Kasi lugar ako ng mahirap eh. Hindi ako lugar ng may pera. Hindi nga ako tumatanggap ng matataas masyado. 3.5 lang. 3.5. Pag tumawad pa, bababa pa. Pinakamahal na po yung 3.5 sa inyo. Oo, bababa pa yun. Oo. Pero kanina po may resibo po doon na Ano lang yun? 4.5. Hindi, ano yun? Hindi lang yung taas lang. Hindi lang taas yun. Ayon sa certification mula sa Professional Regulation Commission of PRC, kumpirmadong walang lisensya ang nagpakilalang dentista. Kailangan malaman ng taong bayan kung sino lamang ang nararapat, no? At ang problema natin is, syempre, itong mga illegal practitioners sumisingil ng mura. Pero hindi nila alam na sinasalang-alang nila ang pangkalusugan na buo ng kanilang health. Nakaharap ngayon si Ramon sa kasong paglabag sa RA 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Sakaling mapatunayang nagkasala, sasalubungin siya ng ngiti ng 200,000 hanggang 500,000 pesos na multa o 5 taong pagkakakulong. Paalala naman ng Philippine Dental Association, kung yung kanilang pagpili sa nakakamura sila, kanilang nilalagay sa bingid ng alanganin yung pangkalusugang epekto sa kanila nito. sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang usot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.